Hello mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, ni Digong. So ngayon meron po tayong panibagong vlog, meron tayong panibagong reaksyonan na kung saan andito na nga. According kung nakita nyo po ang picture na yan na nasa gilid ng ating screen, yan po ang picture na kung saan kuha po na ginanap ang Christmas party ng barangay chairman sa mga lugar or mga barangay sa Davao City, na kung saan nandyan nga si Baste, si Digong, apo ni Digong na dalawa. So ngayon, meron po kasing mga time na nagsalita si Digong dyan, may halong panunumbat at halong pagmamakaawa. Bakit? Ang sabi niya, kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw makilala ang Davao sa buong mundo. At hindi daw makilala ang Davao sa buong Pilipinas. At yan na naman po ang laging pinagyabang ni Digong, ang my God, I hate drugs. Yan na naman ang pinagmayabang niya. Na kung saan alam naman po natin na ang anak ni Digong at manugang ni Digong ay sangkot sa drug smuggling together with Michael Yang. So ngayon, mga kababayan, lumabas na naman sa bunganga ni Digong ang pagmumura na hindi niya maiwasang pagmumura. Lumabas naman sa bunganga ni Digong ang mga salita at mga katagang matapang siya. Ngunit bandang huli dyan, umiiyak na naman. Kaya mga kababayan, hindi po talaga maiwasan natin yung mga kayabangan ni Digong na sasabihin na naman niya, ang Davao ay pangatlo lamang or ang Davao City ay pangatlo sa merong 911. Kasi actually mga kababayan, sa mga hindi po nakaalam, ang 911 po ay naka-implement lang sa Canada, Amerika, at Davao. Ngunit ang nangyari nga po, kapag itry mo pong i-dial ang 911, parang wala naman pong nagre-response. Kaya yan ang laging pinagmayabang na naman ni Digong. At eto nga, according nga sa nagsabi at nag-share sa picture na parang ang mga barangay chairman daw ay parang tinatakot pa nga daw. Panunumbat na may pananakot. Tinatakot pa yung mga chairman. Kapag ako hindi nyo iboto, putang ina ninyo. Gumaganon pa daw. Kaya actually sa totoo lang mga kababayan, si Digong, sabihin natin, malakas sa Davao. Pero wag po ninyong sabihin na si Digong malakas sa Davao ay lahat ng taga Davao pabor sa kanya. Marami pong ayaw kay Digong sa Davao. Bakit? Hindi naman po buong Davao sa kanya. Davao City lang. Ngunit, pinapakalat niya sa buong Pilipinas na siya ang hari ng Davao. Hindi po lahat ng Davao ha. Entire Davao, hindi po si Digong ang mayor at hindi po si Digong ang nagmamay-ari. Bawat lugar sa Davao may isa-isang mayor yan. May isa-isang gobernador, may isa-isang congressman. May mga kanya-kanyang chairman. So hindi po buong Davao. Kaya sa mga na hindi po nakakaalam, lalong-lalo na sa mga DDS, hindi po si Digong ang may hawak ng buong Davao. Davao City lang po ang hawak niya. Ang Davao po ay malaki. At ang Davao po ay marami pong lugar at marami pong mayor dyan. Hindi po si Digong lang mag-isang mayor. Nangyari lang na pag sinabing Davao, ay si Digong agad ang nakikilala. Hindi po, nandyan po ang mga Nograles. Nandyan nga si Manny Pacquiao bakit ko nasasabing si Manny Pacquiao ay parte ng Davao? Si Pacquiao po, ang Gensan is part of Davao. Kasi ang Davao may Davao de Oro, may Davao del Sur, may Davao del Norte. Ganyan-ganyan po. Kaya wag niyo pong sabihin na pag sinabi niyong Davao ay si Digong lang. Marami pong tao dyan. Marami din po mga politician dyan. Meron pa nga dyan si Ace Barbers. Nandyan din. Nandyan pa si Nograles. Mga Nograles. Nandyan din sino pa yung isa, yung nakalaban na nila ngayon. Basta, marami, malaki ang Davao. Kaya wag niyo pong sabihin na porkit sinabing Davao ay si Digong lang ang namuno dyan. Marami pa po. Yun nga, speaking of Christmas party ng mga barangay chairman, ito ay talaga namang si Digong hindi nawawala yung pagkamatapang na pagkamayabang, no, habang nag-i-speech na may kasaling panunumbat at pananakot. Nako po. Kung nakita niyo po sa picture diyan, si Baste, apo ni Digong dalawa. Yung naka-green nasa likod ni Baste, apo niya po yan, at itong nakaitim na nasa
harap ng kamera. Apo niya po yan. So ayan po ang kaganapan na mga barangay chairman party po yan. Naku, sabi ko sa inyo, hindi po porkit nag-party yan sa lahat ng barangay chairman sa Davao ay sa kanya na. Chairman lang ang kasama niya dyan. Bakit? Lahat ba ng chairman na pumunta dyan pag iboto si Digong mananalo? Tandaan ninyo, mas marami ang residente sa bawat barangay na yan kaysa sa chairman. Sabihin natin kung ang chairman dyan 100 katao. Ilan po ang residente bawat barangay? Ilan pong residente sa 100 barangay? Hindi po lahat yun ay kay Digong. Ang chairman, pwede niyang sabihin kasi incumbent mayor ang anak niya. Kasi kung tutuusin lang ha, mga kababayan, kung si Baste ang tatakbong mayor ngayon sa Davao, ngayong 2025 election, hindi na po mananalo si Baste. Bakit? Alam niyo kung bakit? Si Baste ay sangkot sa lahat ng katiwalian. Una, ilan pong mga empleyado ng City Hall ng Davao, almost 37 positibo sa droga. Tapos meron pang 8 police officers positive din sa droga. So talagang hindi po talaga mananalo si Baste. Kaya po ang ginawa nila, baliktaran. Si Digong tumakbong mayor, si Baste nag-vice. Kasi bakit? Di bali nang mabura si Digong sa national politics, wag lang silang mabura sa Davao. Bakit? Kapag nabura sa Davao, malaking kahihiyan. Yan po ay tinatawag nating the end of legacy ng mga Duterte or the end of Duterte dynasty. Nakakahiya po yun pag napapalitan sila ng mga Nograles. Kasi actually ganito meron akong kwento sa inyo mga kababayan. Dati kasi, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ang tatay ni Rodrigo Roa Duterte or what we called him, Digong, si Tatay Diggs or si Tatay Fintanil. Ang tatay po niya or ang lolo nila Basti at ni Sara ay miyembro ng gabinete ni Ferdinand Marcos Sr. na kung saan kaalyado nga. Ngayon, nung pagdating ng eleksyon, tumatakbo itong, correct me if I'm wrong ha, governor or congressman ang tatay ni Digong. Instead na ang tatay ni Digong ang suportahan ni Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni BBM. Hindi po ang tatay ni Digong ang sinuportahan ni Ferdinand Marcos Sr. Bagkus ang sinuportahan ay ang kalaban ng tatay ni Digong. Kaya wag po kayong mag-expect na si Digong ay hindi maghihigante sa mga Marcos. Bakit? Ang tatay kasi ni Digong noon ay sinabi nilang trinaydor daw ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi ang tatay ni Digong miyembro sa gabinete ni Marcos nung tumakbong congressman or gobernor. Instead na suportahan ang tatay ni Digong, iba ang sinuportahan ng tatay ni BBM. Kaya ito lang po mga kababayan, meron po talagang paghihiganti si Digong. Kemi-kemi lang yan. Bumabawi po sila. Totoo yan. Gusto nyong malaman? Panoorin nyo sa sunod kong vlog. Gusto nyong malaman yung patungkol dyan sa tatay ni Digong o sa lolo ni Sara na hindi sinuportahan ng papa ni BBM or ni Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo kung bakit? Ang rason yon, simula nung natalo bilang politician ang tatay ni Digong, inatake sa puso na matay dahil dun sa pagkatalo at hindi sinuportahan ni Ferdinand Marcos Sr. sa pagtakbong congressman or gobernador. Basta yun lang, yun ang nakalap kong chismis, yun ang nakarating sa akin. Syempre, matalino tayo, marami tayong aram. Kahit wala man tayong confidential fund or pondo sa intel or mga intelligence, di ba? Or radar, kaya nating kumalap ng isyong ganyan. So yun lang. Maraming salamat. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Christmas party ng barangay chairman, sinumbatan ni Digong na may halong pagmamakaawa para iboto lang. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat and see you next vlog. God first. Thank you.